Alamin naman natin ang kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Maraming Celtics fans ang nagbunyi sa muling pagbabalik ng kanilang franchise star na si Jason Tatum sa hardcourt sa bakbakan nito kontra sa Dallas Mavericks. Nitong nakaraang linggo, isang 120-100 win ang naiuwi ng Celtics kontra sa Mavericks kung saan muling sumalang ang superstar forward na si Tatum matapos ang humigit kumulang 300 araw na pagkakagarahe dahil sa ininda nitong right Achilles tendon noong nakaraang 2025 playoffs. Sa unang possession pa lang ng Boston, agad nagpakitang gilas ang 28-year-old at tinapos ang laro hawak ang double-double 15 points at 12 boards na may kasama pang 7 times at 1 steal. Patuloy naman ang magandang season na ngayon Celtics backcourt ni na Jaylen Brown at Derek White na parehong nagbigay ng double-digit points. Sa panig naman ng Dallas, hindi sumapat ang 5 3-pointers ni veteran sniper Klay Thompson at 16-point performance ni Cooper Flagg na sinamahan pa ito ng 8 boards at 6 dimes. Samantala, dahil sa panalo, umangat na sa ikalawang pwesto ng mahigpit na Eastern Conference ang Celtics. Hawak ang 42-21 win-loss record. Sa baseball naman, hindi umubra ang Chinese Taipei sa defending world champions Japan sa group phase ng 2026 World Baseball Classic. Nitong nakaraang linggo, isang malinis na 13-0 win ang naiuwi ng Samurai matapos ang 7-inning showdown nito kung saan nakapagtala si Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani ng isang grand slam sa second inning ng laban. Isang 368-foot home run ang natamaan ng Japanese superstar dahilan para makuha nito ang kalamangan at momentum para sa panalo. Matatanda ang isang upset win ang nakuha ng Chinese Taipei kontra sa parehong bansa noong 2024 WBSC Premier 12 Championship kung saan tinapos ito ang 27-game international winning streak ng Japan para makuha ang unang major international tournament title nito sa mundo ng baseball. Samantala, sunod na makakatapat ang Japan ng Czech Republic ngayong darating na Martes na gaganapin sa Tokyo Dome sa Tokyo, Japan. At sa American football, nakatakdang pakaulan ng New England Patriots si veteran wide receiver Stephon Diggs matapos ang isang taong serbisyo nito para sa nasabing kupunan. Yan ang opisyal na kinumpirma ng Pats front office kung saan napagkasunduan nitong pakawalan ng 4-time Pro Bowler sa pagsisimula ng league year ngayong darating na linggo. Sa isang social media post, nagpasalamat ang 32-year-old sa prangkisa kung saan sinabi nitong mananatili siyang parte ng Patriots family habang buhay. Matatanda ang pumirma ng isang 3-year $69 million contract si Diggs sa New England kung saan isa ito sa naging dahilan ng pagiging title contender ng kupunan matapos ang 82.5% completion rating nito noong nakaraang season, ang second highest reception percentage sa mga wide receivers. Hawak din niya ang team high 85 receptions para sa 1,013 yards at 4 touchdowns. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.